Philippines 2025 is Quezon Province! Alam ko na kayang-kaya mo mag-compete at kayang-kaya mong ipanalo ang Pilipinas, and I know that you have a lot of basher, but whatever it takes, I know na hindi ini-ignore mo lang yung mga basher at talagang nag-go ka lang sa kung ano yung goal mo sa buhay. And of course, marami ka rin namang suporta. Nandito kami nakasupport sa iyo, Maria Ate sa Manalo, and sa haba-haba ng, di ba, talagang minimiti mong crown for the Philippines, Miss Universe Philippines. Iyan na nga, nakasungkit mo na. And of course, we are proud, really proud the achievement that you get noong 2018 na first runner-up ka sa Miss International that was held in Japan. So, I know na kaya mong sungkitin ang corona. And of course, yung walk mo, yung pasarila mo, yung looks mo, talagang na-miss ako mga ka-habibi kasi nga, di ba, nung final coordination night, talagang itong si Ate sa Manalo, talagang nag-iba-iba yung anyo ng mukha niya. Yung, kumbaga, nagpabago-bago yung makeup niya, talagang nag-glow talaga siya mga ka-habibi. And of course, yung gown niya, di ba, lagi kong ina-advise na hopefully na sana yung gown niya is fit. Hindi yung kinakain siya ng gown, sana siya ang kakain ng gown. Siya, may ganon. Hindi kasi talagang bagay po talaga sa kanya na mahudba yung katawan niya. Bagay sa kanya yung fit na gown. And of course, maganda yung gown na pink sa kanya. I know na mayroon ding lapses na nadulas siya, pero di ba lumaban siya, tumayo niya, ang talagang wala siyang pake, basta gusto lang niya makuha yung crown. And of course, alam ko naman na lahat sila deserving na makuha yung crown, lalo na talaga si Winwin, but Winwin really support to Ate sa Manalo kasi nakita rin naman niya kung gaano ka-hardworking si Ate sa Manalo. And of course, di ba, nakadalawang twice siyang nag-compete sa Binibining Pilipinas. Sa Binibining Pilipinas, nag-compete siya, then nasungkit niya yung corona na Miss International 2018, then first runner-up siya. Then after that, di ba, nagtuloy-tuloy, siya sa Miss Universe, then na-failed siya, then sumalang na naman siya ngayong year. Alam din naman natin na sana di ba, nung in-explain din niya na hindi sana siya yung magko-compete ng Miss Universe Quezon Province, pero kinancel nung dapat na mag-represent sa Quezon Province. So siya yung sumalo, and of course luckily nasungkit niya yung corona. And of course marami talagang na-challenge si Atisa din, di ba? Marami rin siyang mga felt din, di ba, about the Cosmo, pero malaban pa rin si Atisa. At alam naman natin talagang hardworking, yun yung fruits ng hardworking niya, di ba? At of course, marami pong maraming na-improve talaga kay Atisa regarding for the gown, regarding sa walk, and of course yung communication skills. Sana mag-ano pa talaga siya, sana maghasa pa talaga siya. Alam kong magaling na siya, pero alam kong may ibubuga pa. Alam kong si Atisa Manalo talagang she nailed it, pero mayroon pa talaga siyang ibubuga na I hope na ilalabas niya sa Miss Universe na gaganapin sa Thailand. Akalam kong napaka-challenge ito dahil marami po talagang magko-compete na talagang magagaling, kasi ito aura kung aura, laban kung labanan talaga ito mga kahabibi. Pero ito lang masasabi ko na I hope na makuha ni Ate sa Manalo ang pang 5th crown. And I wish her today, her birthday na sana magtuloy-tuloy yung mga ma-achieve niya sa buhay, na sana magtuloy-tuloy yung mga blessing niya. And of course, di ba, kinancel niya yung pagtakbo niya ng consular sa kanyang sa Quezon Province dahil ito po talaga yung pinagtuunan niya ng pansin. And of course, nagbunga din naman yung hardworking niya, and nasungkit niya talaga ang corona na Miss Universe Philippines. Alam ko maraming mga buzzer dyan, alam ko maraming nag-ano na, kaya naman bilang kasi pasang panalo daw, yung parang pasang awa lang daw ba, pero alam naman din natin mga kabibi na talagang ginawa ni Atisa lahat ng makakaya niya. At nakita natin kung paano siya nag-compete, kung paano from the first until the end, and talagang naka-friendly niya, talagang maano siya sa mga kasamahan niya. And of course, si Winwin din
nakasuporta sa kanya. So, I hope na sana tayo mga basher dyan, sana tayong lahat ay magtulungan para makuha niya yung makamit niya to get the 5th crown return back to the Philippines. And di ba, ngayon nagko-compete na sila sa Miss Universe Thailand at alam natin, di ba, ang dami rin namang talagang deserving din manalo ng Miss Universe Thailand, pero nakaka-excite mga ka-sausaw talaga yung mga kaganapan at makikita natin kung sino ba talaga yung manalo. Di supportahan natin, and of course supportahan din natin si Maria Atisa Manalo for competing for Miss Universe Philippines in Thailand, and I hope na makuha din natin yung corona. At yun, sana yung mga basher talagang magtulungan lang tayo. Dapat love-love lang tayo. So, again, happy birthday Maria Atisa Manalo. I wish you all the best. Ang wish ko na sana makuha, masungkit mo yung 5th crown, at sana wish ko lang yung mga basher, sana supportahan lang natin si Maria Atisa Manalo, kasi hindi lang naman siya yung magkukumpit yung pangalan niya. Dala-dala niya yung Pilipinas sa entablado sa stage ng International Miss Universe. So yun lang, dapat walang bitter, dapat love lang tayo.